hapon mga pare ko. Eto na naman tayo mga pare ko. Actually, pang 7 vlog ko to o 7 episode ko to mga pare ko. Kaya ko naisipan mag-vlog uli mga pare ko para ma-share sa inyo yung mga konting tips at knowledge. Actually, last time, binisita ko ni Dr. Alex o Doc Alex Laksina. Dati siyang nasa Excellent veterinaryo o technician at siya din yung technician o veterinary ni Sabong Pinas. So inimbita ko siya dito kasi kagrupo ko siya dito sa asosasyon. So ayun, nagkunting kwento-kwentuhan, meron kaming diniscuss about sa bakuna kasi gaano ka-importante yung bakuna sa mga ating mga alaga, mga parikoy, kailangan nating talagas ng protektahan. So pinabisita ko siya dito kasi nagpabaksin ako sa mga breeding stocks ko, katulad nitong lemon na hawak ko. Tsaka pati na rin sa mga pullets na gagamitin nating parating nitong early bird. So kaya ko siya pinapunta. Tapos along the way, nagkwentuhan kami tungkol sa bakuna, kung gaano siya ka-importante. Pati na rin yung tamang treatment sa mga manok natin, especially kung may mga sakit na tumama. So pinag-usapan din namin mga parikoy. So tara mga parikoy, samahan niyo ako mga parikoy. Marami kayong matututunan mga parikoy. Parikoy, so ito kasama ko si Doc Alex. Tapos natapos na rin kami dito sa pagbibigay ng breeders vaccine para sa ating mga sa ating mga materyales. So solved na tayo, wala na tayong problema. Aantayin na lang natin yung parating na breeding. So ito pala si Dr. Alex Laksina. Yan. Siya yung doktor ni ni Sabong Pinas. So, yun, consultant lang po ako doon. So yan, kagaya nga ni boss. Ako naman po mga kasabong mga ka-idol, kung nyo ako sa Facebook, nagtatanong yun, kagaya ni boss, nakita niya lang sa grupo namin sa Quezon Breeders Productive Cooperative, So kami nagtutulungan. Ako naman po kasi, kung ano yung nalalaman ko, binabahagi kasi hindi naman natin madadala yan sa kabilang buhay. If ever naman kung dumarinig, pagka sinabi nga ni Boss Lito Guerra, yung mayari ng Baluarte Guapo na pagka hindi mo na panahon, hindi na. Dahil pag sinabi ng Panginoon na pass your paper talaga. Hindi namin, kahit hindi naman natin alam kung kailan. Diba? So, doon naman lahat papunta Doon naman tayo papunta, boss. Tama po kayo. Kaya lang, yung knowledge natin, mas maaalala pa tayo pag tayo wala na kung bahagi natin. Tama rin. Ganun po kasi, kagaya sabi ni Boss Junjun Pe ng JJPE, Gepan, na pagka pinagdarasal mo at inaano mo yung masaya ka sa achievement ng iba, mas lalo tayong mabiblessingan. Tama. Kaya, pagka gusto ho ninyo, i-add nyo po ako sa Messenger, sa Facebook, i-like nyo lang po yung page ko, tapos pwede ko po kayong matulungan kahit nasa ibang malayo kayo, through video call or Messenger lang po. Kaya lang ito, swerte ho ni boss, malapit lang ho ako sa kanya, pag sinabi niya punta ako, kwentuhan lang kayo, pwede ho kayo magkwentuhan. Tsaka mga parikoy, kaya ko rin talaga tawag dito, inibitahan din si Do kasi papasok na kasi yung breeding, hindi naman po pwede na kung kailan ka magbe-breed, saka ka pa maghahanda o bibili ka ng bakuna. Mas maganda kasi mga parikoy na habang wala pa, kailangan parang Boy Scout ba, lagi tayong handa. Nandiyan na yung mga gamot, yung mga bakuna natin. Tama. Yun yung purpose. Ipopost ko, ilalagay ko yung Facebook ni Doc Alex para kung sakali. Napakabait ni Doc mga parikoy. Magtanong lang kayo kung anong sakit ng mga manok ninyo, sasagutin kayo ni Doc kung ano yung tamang panglunas. Kumbaga yung sakto, yung sabi ni boss na tamang panlunas or yung tamang procedure. Kasi minsan, bigay na lang tayo ng bigay ng antibiotic, boss. Hindi naman natin dinedetect or tinitignan kung ano talaga yung tumama ng sakit sa ating manok. Bigay ka ng Antil, bigay ka ng ganito, Ambroxidil. Yung tumama na pala sa'yo, Gamburo. Ang tumama na pala sa'yo, Coxi. Yun kasi ang nagiging ng sabungerong iba, hindi nila tinitig, basta nagkasakit, antibiotic na agad. Kailangan mo natin malaman kung ano yung sakit ng manok natin bago tayo maggamot. Kumaga kailangan na muna natin i-konsulta muna kung anong klaseng sakit. Tsaka yun yung mabibigay na tamang gamot. Ano yung itsura base sa ipot, number 1, yung base, may iba't ibang klase ang kulay ng ipot ng manok para masabi natin kung ano yung sakit na tumama sa manok nyo, yung itsura, nanunuyo ba ang paa, gano'n, yung lubog ba ang pisngi, o kaya hindi ho natutunawan, gano'n po yan, o kaya nalulumpo.
meron ho sadyang talagang sakit na tumama sa inyong manok. Kaya kailangan ho muna alamin natin bago tayo maggamot. Sayang din ho ang pera na ibibili ng gamot. Yun lang palang binili ninyo. Hindi gamit. Hindi yon para doon sa sakit ng manok ninyo. Kaya doon ho kayo napapagastos minsan. Doon tayo mapapalaki tuloy sa gastos. Kasi tama. mali yung binigay natin doon na gamot. So yun mga pare ko, narinig nyo si Doc Alex mga pare ko, tsaka may dagdag ko lang din, ito, napaka-logical naman to. Kapag magbibigay rin tayo ng antibiotic, hindi yung magbibigay ka ng una, pangalo, tama, na kailangan tapusin natin yung antibiotic. Tama. Lagi naman yung nire-reseta ng doktor 7 days. So kailangan 7 days para hindi na babalik. Diba, Doc? Yun, tama. Yun yung explanation. Yan nga sinasabi ko. Minsan, nasanay kasi po ng tao noong una. Sabi nila, until ang galing noon una. Oo. Kasi nung una kasi, tawag yun, pagkabigay mo ng isang gamot, or kahit anong gamot, hindi ko inaano ang until, pero kahit anong gamot, gumaling agad. Kasi nung unang panahon pa po, kukunti pa lang ang mga sakit dito sa atin. Hindi pa grabe. Hindi pa ho nag-e-evolve kumbaga. Hindi pa nag-upgrade ang sakit. Dito ho sa atin ngayon, sa larangan ng panabong, ang dami na hong iba't ibang sakit. Kaya, kailangan pag sinabi ko or nireseta ko na 3 days, 5 days, or 7 days, kailangan tapusin. Halimbawa, 7 days, gumaling na siya ng 3rd day. Kailangan pa rin ho yung ituloy. Sakit talaga ng sa bungero yun, Dok. Pag okay na, hindi na itutuloy. Tama na. Kaso nga lang, ang ano doon, boss, ang nagiging problema, meron pang natitira sa loob ng katawan ng manok natin. Tsaka pinapatapang na din natin yung Dok, yung virus, Dok, o yung sakit. Kumbaga, di ba? Hindi, bale yung halimbawa, may naiwan. Kasi, naiwan yung konting-konti na lang, tama. Magaling na, wala nang amoy, halimbawa sipon. Ngayon, after 1 week, babalik sipon. Yun na ho yung naiwan, na hindi na flush out lahat. Pero kung itinuloy nyo na 7 days, malamang yun tanggal. Yun, 3 days pa lang, umokay na, pinto agad. Hindi nyo na itinuloy 7 days. Darating, after 2 weeks, meron kasi tinatawag na incubation period. Hindi naman pag pumasok si virus, pumasok si bakterya, hindi naman kaagad-agad magpapakita ng sintomas yun sa manok natin. So, kailangan, meron mga 3 days, 5 days, yan, bago pag nagpalakas na yung bakterya or virus sa loob ng katawan, yun na, hindi na tumutuka, hindi na malusog yung manok, ganun ho yun. Kaya kailangan pag sinabi natin na 7 days, 7 days. Pag sinabi 5 days, 5 days yung direct. Dapat tapusin talaga. Kung ayaw nyong magastusan. Kasi babalik at babalik yung boss. Tsaka para sa akin din, Dok, sa paniniwala, kasi binabase ko lang sa tao, Dok. Logical kasi ako na tao, Dok. Katulad kasi ng halimbawa, gumaling na ng 3 days, hindi, kumbaga, umayos na ng 3 days, tapos huminto ka rin sa panggagamot, kasi akala mo okay. Nung pagbalik naman itong si sakit, tapos gagamutin mo, yung sakit, lalo tuloy siyang tumapang, nai-immune na tuloy sa antibiotic yung Pagkalagi ho. Kaso nga lang, ang naman yan, it takes to 4 to 5 years naman ang immunity kasi ng antibiotic. Kaya lang, ang nagiging problema natin, nagkakaroon ng kuro-kuro na hindi na magaling to, na immune na, kasi mali naman ho yung paggagamot natin. Yung proseso ng paggagamot natin, mali naman. Yun kasi nami-misinterpret ng mga, kahit anong gamot, antibiotic man yan, vitamins man yan, na may misinterpret. So, yun, kailangan din ho natin ng liver tonic kung masyado kayo. May mga breeder na all year round, nagbibigay sila ng vitamins para hindi magkasay. Tama din ho. Kaya lang, alagaan ho natin yung atay. Tama. Yun. Kaya may mga, kidney, yan. Kaya kailangan din ho natin mag-water or mag-support tayo ng liver tonic. Pang tawag dito, pang refresh ng Pang-refresh ng atay. Kasi lahat ng pumapasok, ipinapainom, itinuturok, o kaya kung anuman, pupunta muna sa atay. Sinasala ng atay. Lalo na yung kidney, di ba? Yan. Ngayon, binabayo-transform ng atay. Ito para kay mata, ito para kay paa, ito para kay heart, ito para kay urinary. Ganun ang trabaho ng ating atay. Kaya kailangan mahalaga ang atay. Kaya meron sa isinuunang panahon na pagkakamalaan na ang pinaka-importanting organ sa katawan natin dati, nung Plato's time, ay atay kaysa sa puso. Pero nung ito na, nag-evolve, puso talaga ang pinaka-importante. Kaya din pala yung mga B-complex, Dok, mayroong mga liver extract, no? Hindi. Ibig sabihin, iba yung liver extract sa liver tonic. Yung liver tonic, yun ang nakakatulong para umayos ang
atay natin. Pero pagdating sa ganyan, Dok, meron talagang specific na produkto para lang... Meron. Anong produkto yun, Dok? Bacteria, yung tawag nito, yung brand name kasi meron kanya-kanya. Oo. Basta ang generic name ay Liver Tonic. So, Liver Tonic. ang alam ko, meron ako sa Ultra Fresh, meron sa Excellence, yan, may Liver Tonic. Basta sabihin ho ninyo Liver Tonic. Okay. Kasi baka mamaya sabihin ko, ako kasi galing ho ako sa Excellence, Liberator, meron tayo niya. Oo, tama. Naalala ko na, Dok. Oo, Yun, may Liberator yan. tama. Pero may ibang company, meron na rin. Meron Kasi sila napaka-importante yan. Oh, so- Mapa-conditioning, health status, management, kailangan ano yan, buwan-buwan dapat. Kasi kailangan handa ang ating atay, lalo po ngayon, ang dami na ho sa patuka lang ng manok, sa tao din, Preservative na. sa mga preservatives. Tama. Kasi ang preservatives na yon dahil para tumagal ang kanilang produkto Ang buhay. sa patuka. Sa atin yung mga tawag nito yung mga nabibili, Oo. yung mga maraming preservatives so yun. So sa tao Mga kailangan frozen din. foods, oh. Oo, frozen foods. Tama ka, boss. Kaya kailangan ho natin. Kagaya din ho sa manok. Ganun ho yun. Ganun siya mga pare ko, at least coming from the Mas marami pa, boss, tayong pagsasamahan. coming from the doctor talaga, at saka ito si Doc talaga specialized to sa ating mga alaga. So at least malinaw kumbaga experience wise tayo. Kasi Oo. baka magalit yung mga boss ko dati kasi sila license, ako hindi. Graduate tayo. pero at Graduate least lang ako. nakakaintindi kasi Oo. lang naman to kapag Kaso nga lang sa panabong ako. Panabong. Sa dati naman sa veterinary medicine naman po ay wala akong panabong. Oo, So, tama. livestock lang, poultry na layer, breeder, o broiler, ganun lang ako yun. Pero dito sa panabong wala akong sa pinagana. Pero considered as poultry din naman. So yun mga Experience pare ko. lang tayo. So ayan, narinig niyo na si Doc Alex. So kung halimbawa meron kayong katanungan, ilalagay ko po yung Facebook account niya. Tapos magtanong kayong kay Doc. Actually, pwede nga itong bumisita sa inyo si Doc Alex kung talagang meron kayong problema na gusto nyo malinawan kung paano yung tamang programa sa Basta sagot lang nila ang fair kung malayo. Sige. Ayan. May mga ano yan, wala namang problema. Yung kaalaman, libre ko na. Tsaka Walang problema. mga pare ko, unang-una rin, meron ding produkto si Doc. Kumbaga kung sa lugar ninyo, nahihirapan kayong kumuha ng mga vitamins o mga bakuna, si Doc meron siyang sariling produkto na siya mismo yung magdadala tsaka i-discuss niya. Katulad ng nangyari sa akin dito mga pare ko, lahat ng mga breeding stock, o ultimo nga hindi breeding stock, talagang binakunahan ko na rin para sigurado. Ganon din, pwede rin kay Doc Alex yun. So, i-call nyo lang yung attention ni Doc Alex. Anytime naman, lagi tong mabilis siyang sumagot. So, matutulungan po tayo sa ating mga yung mga concerns sa ating pagmamanok. Hindi naman siya mabilis sumagot. Basta ganito po. Ako kasi medyo marami masyadong nag-PPM. Minsan kasi halimbawa nasa meeting or nasa ganito, nasa consultation, nag-uusap kami minsan, na-open ko, ulitin nyo lang ho mga boss, ako po yung magtatanong lang. Para pagka minsan nung kasi nabibindot ko kasi, na-open ko, sabi nila, ini-snub ko sila. Although nasa meeting ako or may ginagawa, na-open ko. Busy lang. Pero ulitin ho ninyo, natatabunan ho kasi sa dami ho ninyong nag-PPM sa akin. Pero anytime ho, basta meron ho akong free time, nagre-reply naman ako. Kahit anong simpleng tanong, kahit pinagtatawanan kayo ng mga kasama ninyo, basta ang sa akin naman, ang bata naman, nung bata ho tayo, hindi tayo naging madunong kung hindi tayo mapagtanong. Tama. So, tanong tayo ng tanong. Lahat naman ng bagay hindi natin alam Tama. Diba? Lagi, sabi ko nga, nung una ako sa Excellence Boss, bagong area, taga-norte po ako, Ilocano. So, dayo ako, boss. Hindi ko alam dito sa Batangas, Cavite, ang lagi ko lang kasama lagi ay si attorney magtanong. At doon na, kahit ngayon nakapikit ako, alam ko na yung mga kalye dito sa Batangas, sa Cavite, Laguna. Gamay mo na. Gamay ko na. Kasi ibig dito ka sabihin. na pabalik-balik. Opo. 2015 pa. So, yun mga pare ko, medyo mahaba-haba na, at least nabigay namin sa inyo yung pinaka key point talaga ng ating pang pag-aalaga kung paano yung tamang proseso. Pero magtanong pa rin kayo kay Doc Alex mga pare ko. So, yun lang mga pare ko. Maraming salamat mga pare ko.